Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, investigasyon ng Kamara sa flood control scandal nais nang ipatigil ni House Speaker D. Pag-aakla sa AFP sa gitna ng anti-corruption protest, pinabulaanan ng Malacanang. Ikalimang linggo ng taas presyo ng langis, asahan bukas September 23. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, nais ni House Speaker Bogie di natapusin na ang investigasyon ng House Infrastructure Committee sa di umano'y anomalya sa flood control projects dahil hindi naman umano ito pinagkakatiwalaan ng mga tao. Aniya kung siya ang masusunod ay dapat ay ipasa na ng komite ang kanilang reports sa Independent Commission for Infrastructure na hiwalay na grupong binuo ng Pangulo para tutukan ng questionabling infra projects, partikular ang ghost at substandard flood control. Pinunto ni D ang kawalan ng tiwala ng publiko sa ilan sa mga miyembro ng Kamara na nadadawit sa flood control scandal, gaya ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico na binawian ni D ng travel clearance sa pananatili nito sa Amerika. Ang Infra Committee ng Kamara ay binubuo ng House Committee on Public Accounts, Committee on Good Government and Public Accountability at Committee on Public Works and Highways. Mariing itinanggi ng Malacanang ang mga haka-haka ng posibleng pag-aaklas sa Armed Forces of the Philippines o AFP kasabay ng malawakang kilos protesta laban sa umano'y multibilyong pisong anomalya sa mga flood control project. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, buo ang tiwala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa katapatan ng militar at naniniwalang ang mga nagpoprotesta ay laban sa korupsyon, hindi sa kanyang pamumuno. Pinagtibay rin ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. ang paninindigang tapat ang sandatahang lakas sa konstitusyon at sa taong bayan. Taliwas sa panawagan ng ilang retiradong opisyal na pagbawi ng suporta sa pamahalaan. Panibagong taas presyo sa produktong petrolyo ang ipatutupad ngayong linggo. Batay sa anunsyo ng oil companies, piso ang itataas ng kada litro ng gasolina, 80 centavos per liter naman sa presyo ng diesel, habang 1 peso per liter ang iaangat ng presyo ng kerosene. Epektibo ang bagong presyo bukas September 23. Ito na ang ikalimang sunod na linggo ng pagtaas ng presyo ng langis na ayon sa DOE ay bunsod pa rin ng walang tigil na geopolitical tensions. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Thank you.